Kalahati sa mga kapatid na palaging nanonood sa ating maliit na programa. Dito muli, yung maliit na kapatid na sa inyo palaging hindi nagsasawa na magpaalala at paalalahanan yung mga nakaalam na ng buong kautusan at magpaalala sa mga hindi pa nakakaalam, mga kapatid. Saan man kayo naroroon, mga kapatid, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain nyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Mga kapatid, meron tayong na naman ngayon. Dapat na paghati-hatian, kumbaga sa tinapay. Kailangan nating lahat ito ay matikman, mga kapatid. Dahil kakaiba itong tinapay na ito. Ito galing sa langit, mga kapatid. Ito hindi galing sa bakery. Galing ito sa ating Ama. Sa Ama ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Dalawa ito, mga kapatid. Ang isa ay ang kahihinatnan ng mga nalaman ng buong kautusan at hindi ginawa o hindi nagpatuloy sa paggawa. Yung ikalawa, ang pananagana niyaong natatakot sa Panginoon. Alam niyo yung pananagana, mga kapatid. Maikli lang siguro ito. At para maging maikli, ay ating na simulan. Andun sa ito yung ang kahihinatnan ng mga nalaman ang buong kautusan at hindi ginawa o nagpatuloy. Ginawa man pero hindi nagpatuloy, mga kapatid. Andun, mababasa natin sa Hebreo 6. Hanapin natin, mga kapatid, yung Hebreo 6. Ayun. Dalawang lang ito, mga kapatid. Dalawang kapitulo lang itong ating babasahin. Yung isa ay medyo mahaba. At ito ay maikli lang. 4 lang na ito. Versikulo. Ang kapitulo ay 6. Kuha nyo na. Tandaan, mga kapatid. Ang title nito ay ang kahihinatnan ng mga tao na nalaman ang buong kautusan at hindi ginawa o nagpatuloy man sa paggawa, mga kapatid. Kuha nyo na? Basahin na natin. Hebreo 6:4 hanggang 8. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Unawain ninyong mabuti, mga kapatid, ito. Sapagkat
ang lupang humitit ba tawag ito? Humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kaniya at tinutubuan ng mga damong pakinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila binukid at tinanggap ng tumanggap ng Diyos. Malaki sila ng kapatid. Sa ikawan mga kapatid, dapat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay sugin. Inaunawaan kayo mga kapatid sa ating binasa. Parang itong salamin ko. Halos di ko na o kaya ay malayo yung ilaw. Ito yung sinasabi natin kanina, ang kahihinatnan ng mga naalaman, yung mga taong naalaman ng buong kautusan at hindi ginawa. O ginawa man na hindi nagpatuloy. Ha? Siya daw ay ando sa 6. Ang sabi dito ay at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ang mga tao na binigyan ng utos at ginawa at hindi nagpatuloy, humiwalay mga kapatid, nahiwalay, hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Kahit magsisi pa sila, hindi na sila pwedeng mabago mga kapatid. Ngayon, sinong nakakaalam na ng utos at tinutupad? Pakiramdaman niyo ang inyong sarili kung ito ay inyong ipinagpapatuloy. Dahil kung hindi niyo ito pinagpapatuloy, ang kahihinatnan, dito sa 8, sabi dito, dapat ng ibig sabihin, mga kain na masama, wag, yun yung kaya at sinakil at mapit itinatwid at kanyang kahihinatnan ang gawin. Masakit kaya yun mga kapatid, yung masunog. Subukin natin yung isang daliri na kasing sunugin kung masakit. Subukin nyo mga kapatid. Sunugin yung isang dulo ng daliri nyo kung masakit. Kung masakit, ay mas gaano pa kaya yung buwan na mas. Diba? Kaya kung ayaw nyong masunog, manatili kayo sa buong kautusan mga kapatid. Huwag kayong hihiwalay. Dahil oras na humiwalay, naalaman ninyo, naalaman yung mga pangako, kaya nyo sinunod, tapos bigla kayong humiwalay, ay hindi na pwedeng mabigyan pa ng karapatan na magsisi, mga kapatid. Dire-diretso na sila sa pagkasunog. Banal na kasulatan na nagsabi sa atin, mga kapatid, at ito'y dumadaan lang sa aking bibig. Kayo rin, kung gusto nyo maranasan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, tumutok kayo dito para malaman ninyo ang 10 utos. Dahil yung hindi dinatnan nitong mga utos na ito,
at yung mga dinatnan ay parehas ang mangyayari kung hindi nila ipagpapatuloy yung hindi dinatnan at yung dinatnan kasama sa ano yun. Dahil kung ikaw ay kung mahalaga ka, kung ikaw ay isa sa mga tinatawag, makakarating sa iyong utos na ito, mga kapatid. Pero kung hindi ka tinatawag, hindi makakarating ito sa iyo. Ikaw ay nakalaan na lang sa pagkasunog, mga kapatid. Ibig sabihin, pag nakarating sa iyo ang utos ng ating Ama, sa Ilocano, kailalaan na ka. Pinanghihinayangan ka ng ating Ama. Kaya nakarating sa iyo yung utos. Gusto niya na maligtas ka. Kaya pinarating sa iyo ang kanyang mga salita na kinaroroonan ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya wag niyong baliwalain ito. Lalo ngayon, sa panahong ito. Dahil ngayon ay oras na lang ang ating binibilang. Yan, mga kapatid, yung kahinatan mga hindi nanati. Ngayon, dito naman tayo sa mga natatakot sa Panginoon. Ibig sabihin, yung mga natatakot, kung ating pagmamasdan sila, sumusunod sila sa buong utos, mga kapatid. Yun yung mga takot. Sunod-sunuran kapag takot. Diba? Yun yung banal na takot, mga kapatid, pag ikaw ay sumusunod. Pero yung takot na may panghihimagsik, yun yung nagtatago, tatakbo at magtatago. Yun yung takot na may paghihimagsik. Kaya siya nagtatago, nagpaplano na lumaban. Ayan. Alam ko yan, mga kapatid. Ang pakiramdam ng mga natatakot na walang kasamang kabanalan. Dalawang klase, inuulit ko mga kapatid, dalawang klase ang takot. Takot na may panghimagsik at takot na may kabanalan. Ang takot na may kabanalan ay sumusunod sa kanyang kinatatakutan. Yun namang takot na may paghihimagsik, nagtatago sa kanyang kinatatakutan at nagpaplano na lumaban. Yung aklat ng mga awit, mga kapatid, 112, 1, 9 hanggang 10, doon natin mababasa kung ano ang mangyayari sa mga natatakot sa ating Panginoon. Aklat ng mga awit, 112, 1 hanggang 10. Ay, kabuuan pala ito, mga kapatid. Kabuuan ito ng isang kapitulo. Kapitulo 112, 112, sa aklat ng mga awit, 1 hanggang 10. Buong ito, mga kapatid, buong bersikulo ating babasahin. Dahil ang pamagat nito, sino nang nakakita? Ang pananaganan kung natatakot sa Panginoon. Ayan, mga kapatid, ang pamagat ng ating babasahin ay ang pananagana niyaong natatakot sa Panginoon. Alam niyo yung pananagana, mga kapatid? Sa Ilocano, ano bang ibig sabihin ng sagana? Ang alam ko, nabuslon. Tama ba? Nabuslon? Nabuslon, di ba nagbiyag? Sagana. Ibig sabihin ay ano? Sagana. Kumbaga sa ano, yung tubig baga na yung bukal ay buhay na buhay, sagana sa tubig, ganun. Di ba? Hindi nagkukulang. Ayun. Hangamaw awanan, kung natin Ilocano. Sagana. Nabuslon, iti panagbiag na ti inaldaw. Para yung bukal ba, nabuslon, malakas yung bulwak niya. Ayun, yung pananagana. Ayun. Sabi natin, mga kapatid, yung
kung bakit nananagana ang pamumuhay natatakot sa pinakasulat sa Aklat ng Mga Awit 112 ang kapitulo at versikulo 1 hanggang 10. Kaya simulan na natin. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Yan yung mga kapatid, sa simula pa lang. Kung ikaw ay masaya na tumutupad ng utos ng ating Ama, ang sabi dito, mapalad. Yan, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Diba? Pag ginagawa mo araw-araw, mga kapatid, ibig sabihin, masaya ka doon, maligaya ka dahil araw-araw mo yung ginagawa, ginagampanan. Masaya ka. Dahil pag hindi ka masaya doon, hindi mo yung gagawin, hindi mo yung gagampanan, mga kapatid. Ang tawag sa mga gumaganap na yun ay mapalad. Yung yun, mga kapatid. Sa 2, ang kanyang binhi ay magiging mapangyarihan sa lupa. No? Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Hawahan, kayamanan ay nasa kaniyang bahay. At ang kanyang kapatiran ay mananatili magpakadanan. Bilo mo, mananatili kang matuwid, mga kapatid, upang makakapagbaluktot sa iyo. Lahat ng masama papatak sa harap mo dahil ikaw ay matuwid. Kabainda ka kung natili Ilocano. Pag ikaw ay matuwid, nung nalintig ka, kabainda ka, kakabsat. Sa 4, sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Siya ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram, kanyang aalalayan ang kanyang usap sa kahatulan. Pagkat hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maaala-alang walang hanggan. Siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Siya'y hindi matatakot. Ang kanyang puso ay natatag, siya hindi matatakot. 2 beses palang binanggit to. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ang kanyang puso ay natatag. Yung isa ay matatag, yung isa ay natatag. Siya'y hindi matatakot. Hanggang sa kanyang makita nasa niya sa kanyang mga kaaway. Ano ba ang nasa? Ano ba ang kaaway ng matuwid, mga kapatid, kapag alam ninyo? Ang kaaway. Yun, yung baluktot. Yung kalaban ng matuwid, mga kapatid. At yung nasa, yung hangad ng matuwid sa kanyang mga kaaway, makikita niya hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. O tingnan, yung mga matuwid ay yung gusto nang mangyari sa kanyang mga kaaway ay makikita niya na magaganap sa kanyang mga kaaway, mga kapatid. Kanyang pinananabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. Mga kapatid, yung sungay ay yan ay itinanim ng mga tagapagturo ng kasinungalingan. Tinanim na sungay daw ay simbolo ng dyablo. Hindi yan totoo, mga kapatid.
Ang sungay, ito yung totoo, ay simbolo ng kapangyarihan, mga kapatid. Hindi yan simbolo ng dyablo, kasamaan. Nulit ko, ang sungay ay simbolo ng kapangyarihan, mga kapatid. Kaya nabanggit dito, ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. Yung kanyang kapangyarihan o lakas ay mabubunyi. Ibig sabihin, mababalita kahit saan na may karangalan. Yung kanyang lakas, kapangyarihan at kabantugan. Makikita ng masama yung kabantugan ng mga taong matuwid. At mamamanglaw. Malulungkot yung mga masama pag nakita nila yung mga matuwid na nananagana at talagang nagiging parang sikat ba, mga kapatid? Bantog. Nagiging bantog. Siya'y magngangalit ng kanyang mga ngipin at matutunaw. Ang nasa ng masama ay mapaparam. Yung hinahangad ng mga masasama, mga kapatid, ay mawawala. Pero yung ika dito, ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. Yung kanyang lakas, yung kanyang karunungan, yung kanyang kabantugan bilang matuwid ay kakalat saan mang sulok ng mundo, mga kapatid. Mababita, magiging tanyag ang tao sa kabutihan at ikabubuting mga gawa, mga kapatid. Ganun ang mangyayari sa mga tao na natatakot sa ating Panginoong si Esau, Ama, mga kapatid. O, kayo, saan nyo gusto lumagay, mga kapatid? Sa matuwid o sa masama? Sa matuwid. Yun ang piliin natin, mga kapatid. Walang ibang matuwid, kundi ang 10 utos. Yun lang, mga kapatid. Hanggang sa muli, sa ganito ring oras at araw, tayo ay muli magkikita-kita at sa ngayon tayo pangsamantala hiwalay. Muli, mga kapatid, kung kayo naroon, ano mga inyo sa buhay, biyaya, aw at kapayapaan ng ating Ama o magiging ng panganay na anak na si Isa na Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumain niyo nawang lahat. Siya nawa at siya pakinggan pa ninyo ang patutuo, mga kapatid. Sabay-sabay
kapatid. Siya ang iyong kapilan sa lahat ng bagay na pinagsasabi at mayayain na makakasal ko ang hindi namin sa propetang yaon ay kung sa iyo. At siya nawa na magbati na tayo ng pagbati mga kapayapaan at pagkiwasayan.